Annyeonghaseyo lahat. You're here with me, Alex Corner, and welcome to the Trading Comedy, where anything is an opportunity if you know where to look. And for today, I'm gonna discuss about a variation of the Divine Comedy called Crusader's Expedition and how you're gonna use it together with Heaven and Hell. So, in Tagalog, tuturuan ko kayo paano gumamit ng Fibonacci retracement kasabay ng Donchan channel. Actually, yun lang yun. Pa-fancy lang tong slide title ko. So, anyway, medyo may hangover pa rin ako sa TRX forum kahit na alam kong matagal nang nangyari yon. Ilang linggo nang nakalipas. So for those who actually missed the TRX forum, ayan, follow this guy, this YouTuber over here. Yeah, you follow behind the trades. Ang ganda ng explanation niya dito. Perfect summary, my friend. 1 hour, yung 7, halos 8, 9 hours of talks, ginawa niya nga lang 1 hour, halos 1 hour lang, di ba? Tipid na tipid sa oras. So anyway, yan, follow nyo na lang siya. So mamaya na tayo sa chart, balik tayo dito. So what's for those sa mga baguhan dito sa channel ko, welcome again to the Trading Comedy. So for those who are just new here, we're just gonna break down real quick what is my Heaven and Hell setup. So this is it. So it consists of a Donchan channel and an EMA 5 with an RSI 30 if you're into the Bebemon setup of Spyfrat kung naaral nyo siya for parabolic monitoring. So kung mahilig kayong humabol ng mga ceiling, napa-uptrend yan para sa inyo tong RSI 30. But I think the 14 is already enough. And MA 20 50-100, basically in-incorporate ko yung MAs ni ZFT. Yan, ni Zfrix for trend monitoring if you want to know the trend, if it's really in an uptrend or downtrend. And my own risk management system called the Divine Comedy. So, ayoko lang tawagin na resistance at support lang na basta-basta. So, yan yung mga tawagan ko sa baba. So, Paradiso and Purgatorio would be your level 2 and level 1 profit stops, and your Limbo and Inferno would be your level 1 and level 2 stop loss. So, this is very subjective. Kayo na bahala kung ilan percent yung i-allocate nyo for your risk and reward. So, hindi na ako naglagay ng percentages kasi subjective na to. So, anyway, moving on, we're gonna discuss this one. It's a Divine Comedy variation nga. So, this is called Crusader's Expedition. So, hindi na kailangan kung pina-follow niyo pala yung videos ko, kung napapansin niyo, mano-mano ako nagpa-plot ng sarili kong profit stops at cut loss. Well, this variation will save you time. Yeah, actually, yeah, it would save you time. So, it's a way to treat your money like soldiers. Alam niyo kung bakit parang soldiers? Kasi it's a war zone. The stock market is a war zone. Na-inspire ako dito sa sinabi ni PSC Warzone. So mag-subscribe din kayo sa kanya. Malupit to mag-memes. Ang dami na yung kalokohan dito. Pero dito ako wow! Ito pa lang. Kill or be killed. So nagkaroon ako ng impression, mga sundalo pala yung mga capital ko, yung mga pera ko. So kailangan ko siya i-treat as sundalo. Mga sundalo ko. Ganon. So, balik tayo dun sa slide. Ayan. So, it's your map to your cut loss and your profit stop. So, mamaya makikita nyo kung gaano helpful ang Fibonacci retracement. So, don't worry guys kung gusto niyo pang malaman kung paano talaga gamitin to more in-depth. You can actually watch a video from Ichimoku if you know that guy. So, si Facta Boy. Siya yung simula ng Fibonacci Hangtao 3D Academy, I think. Yan. So, meron siyang YouTube video about using Fibonacci. So, I'm just gonna put it in the video description below kung gusto niyo pang matuto about Fibonacci retracements. So, anyway, yon. And yeah, you are the general of your army. So, where your army is equal to your trading account. So, you treat your money like soldiers, basically. So, yan. So, how to plot it? So, it needs to be at least weekly and daily. So, medyo sinamarize ko na yung pinanood kong video kay Ichimoku. So, sabi niya, mas maganda nga pag mas mahaba yung range. Pero pag sa akin, at least 1 month. Pag less than a month, hindi na yun accurate. And I don't really use this for shorter time frames. You want to capture kasi the general trend of the whole stock. So, we stick with weekly to daily with at least 1 month or above. So, there are 2 ways of setting your level 1 and level 0 of your Fibonacci retracement. Itong una, lazy method. Kung naghahabol kayo ng 52-week high, ito na yung gamitin yung
Yung rule itong una, 52-week low and 52-week high. So, kokopyahin nyo lang kung ano man yung nakalagay dun sa stock info, kung ano yung 52-week low and high niya. So, yun, set nyo lang, tapos ilatag nyo lang sa chart. So, mamaya papakita ko sa inyo kung paano. And this one, the second one, subjective to kahit at your chosen lower band and upper band ng Donchan channel. So, kung ano man nakita nyo yung psychological support and resistance na sa tingin nyo magsiswing. So, very swing-friendly tong approach na to. So, and yan, may fine print pa ako sa pinakababa. If the price goes below Inferno or level 1, your chosen expedition is not successful. So, ibig sabihin, you need to replot. Maghanap kayo ng ibang psychological support and resistance. At tingnan nyo kung fit yung bias nyo dun sa price chart na tinitingnan nyo. So, yan. So, how do you determine your risk management levels? So, if you're a breakout trader, I would suggest you're gonna look at Paradiso siguro kasi ito na yung pa-breakout sa expedition. So, I call my fib retracement as an expedition kasi parang nga siyang mapa. May sinusundan kayo. So, yun. And Purgatorio and Earth, I would consider this as low-risk entry siguro. Yung mga safe lang. Safe swings, ganun. Kunwari nag-enter kayo at 0.5, pwede nyo yung profit take dito sa 0.38 to level or sa 0.236. Yun, parang swing high. Yun yung target price nyo, ganun. Tapos limbo, kung mahilig kayo sa bounce, kung mahilig kayo mag-abang ng bounce, yan, pwede kayo pumasok dito sa 0.618. Or kung sobrang high risk nyo, sige, pasok kayo sa Inferno. But I really wouldn't recommend kasi pag nag-below yung price dun sa Inferno level, minsan kino-consider ko rin siya as yun nga, invalid na yung expedition pag ganun. So pag nagpa-plot ako ng fib retracement, sinisigurado ka na wala masyadong yung mga candles, walang masyadong nagpapakita na nasa Inferno siya, ganun. So later we're gonna see. And your cut loss should be at least 1 to 6% of your chosen level based on my own personal experience. Medyo hindi na masakit yan. Huwag nyo nang gawin 10%. Masakit yun. Kasi average na pwede nyo kitain sa stock market, lalo na pag active trader kayo. At magaling kayo maghanap, average na ang 10%. So, yon. Average yung 10%, max siguro 50. Pero yun nga, depende. Iba-iba kasi yung DNA ng stock. So, kung sobrang galing nyo maghanap, ayun, gain what you can gain. So, qualifications, dapat yung stock na tinitingnan nyo ay high volume at high number of trades. High number of trades para sa akin is 100 above. Tapos, check nyo din yung RSI. Kahit yung default na, kahit hindi na yung 30 guys. RSI 14, pwede na yun. You just check if it's above 50 or above 70. But for me, pag mga momentum kayo, it's better if it's above 70 kasi ibig sabihin strong yung stock. At nakikita niyo pa-upward siya. Kasi may mga ibang RSI na mukhang pababa. So, yun. Kaya kailangan nyo rin tignan yung price action na mabuti. So, which is objective to your bias. So, ayun. I think that's all. Ayun nga, yun na. Yun na yung last slide. So, we're gonna go straight to the charts. Game. So, yun, I present to you 3 charts. Ba't ako naka-headset? Wala naman So, this is how you plot the fib retracement. So, unang-unang yung gagawin for this example. So, medyo backtest to. Backtest ba to? Hindi. It's a recent chart. So, we're gonna look at nickel as an example. So, I'm gonna show you guys the lazy method of plotting the fib. So, this is the 52-week low and high. Madali lang, guys. Yan, plot lang kayo dyan. Double click nyo to. Ay, dito pala yung fib retracement guys kung hinahanap nyo. Itong pangatlong icon dito sa Instagrams. Nagkataon lang na nilagyan ko ng star yung fib retracement kaya nandito na siya sa malabas. Madali nang kunin. Tapos itong fib retracement mismo, baka magulat kayo sa simula maraming nakalagay. Ayan yung mga 1. Ito yung magiging parang default niya. So ba't di lumabas? So, yun. Pag chinek nyo pala to guys, ayan. Ayan na may lumalabas, pansin nyo. So, ginagawa ko, hinahide ko lang. Kailangan nyo lang yung up to 1 level. So, pag nawindang kayo, bigla pag nag-plot kayo ng fib, uncheck nyo lang tong mga to. You guys only need this one. This is already enough. So, anyway, going back to the chart. So yan. Kunwari, ito, tinitingnan nyo tong nickel. At gusto nyo yung tingnan kung magbe-breakout na yung 52-week high, which is 3.66. So, we're gonna plot it. So, we're gonna put the 52-week low, which is 1.89. Nachamba ko. Ito pala yan. And we're gonna put, 3.66. Tama ba? Yeah, 3.66. And then, yung gagawin nyo lang, iusog nyo lang. Usog nyo dito sa
latest chart. Yan. And then you're gonna assess if you're gonna enter or not. If it's worth entering ba. So, yun nga, subjective nga to sa bias nyo. So, first you're gonna look at the RSI. It's above 50 naman. So, probably you can enter. Etong red line na to, this is an EMA 5. So, pansin nyo siguro dito, above yung candle sa EMA 5, you could really enter. So, expected na medyo malakas yung bullish bias ko na pwedeng pasukan. And this is an example of a Donchan channel cross, as you can see here. Itong blue line, kung nakikita nyo, itong blue line and red line. This blue line is the middle band of the Donchan channel and this red line is an EMA 5. So, bonus na lang pag nag-cross pa yung EMA 5 dito sa MA20. Itong yellow line. So, hindi lang siya kita pero you get the idea. So, pag nag-cross pa yun ng pataas, added conviction yan. At least for me. Added conviction siya to enter. So kunwari nag-enter kayo sa 2.84, all you have to do guys is measure. So, nandito na yung Fibonacci retracement. Hindi na kayo manghuhula kung hanggang saan kayo kukuha ng profit, hanggang saan kayo magka-cut, di ba? Well, yung cut kasi subjective. So, we're gonna use this as an example. So, kunwari pumasok tayo sa 2.84, you wanna measure the cut loss. Pwedeng ganito na agad cut loss nyo. Ayan, 0.5. Ganyan kayo kahigpit kunwari. Gusto nyo, dapat pag umabot siya sa 2.78 or below dito, cut. Ayan. Saka gusto ko inuuna yung cut loss. Kasi madali na mag-adjust ng mindset pag nakita mo na yung price na paakyat. Seriously ba? Yay, masaya ka na. Kasi pag inuna mo yung kung magkano yung kikitain mo, parang masyado kang magiging over-positive. This is the stock market, guys. Dapat ine-expect nyo din na mawawalan kayo ng pera. So, all you need to do is control what you're losing. And you'll be fine. Hindi nyo kaya kailangan manghinayang pag nawalan kayo. Kasi it's the game. It's part of the game. Losses are a big part of the game. So, matatalo kayo pag hindi kayo marunong mag-control. Kunwari, ito yung main nyo. Kunin nyo hanggang dito, putek, negative 33%. I doubt na kaya nyong mawala ng ganun kalaki. Ipit na kayo nun, mga brad. Mga kiyate, wag ganun. So, yan. So, again, yung nakalagay kong rule sa slide, basta at least 1 to 5%. Ay, 1 to 5. 1 to 6%, sorry. So, kunwari, conservative kayo sa... Ay, hindi. Tight kayo mag-cut yan. Kunwari, dyan kayo magka-cut. Actually, guys, pwede naman kayo mag-re-enter if ever bumaba, di ba? So, example lang to. Kunwari, pumasok kayo sa 2.84. Tapos, gusto nyo lang ma-measure kung ano yung potential pag umabot siya sa 52-week high. So, let's say, measure here. Tingnan natin. Oh my God, up to 28%. Mataas na to, ha? Tapos, ang ganda pa ng itsura ng RSI. So, pwedeng mangyari, pumutok to. Tapos, pwedeng maging bias nyo, guys. Pwede dito kayo mag-profit take. Dito kayo 0.236, sorry. Ayan, sa 3.24. Ayun, sinasabi na ng Crusaders Expedition / Fibonacci retracement kung ano yung pwede yung profit stops, Ayan, nakalagay na, guys. Susundan nyo na lang. Ayan, dumadali plano nyo, di ba? Kaya nyo ba panindigan yung plano nyo? Yun yung challenge. Ayan, so yun. So, that's my example for the first chart. The 52-week high and low. Lazy approach. So, next chart naman tayo. Here's an example of now. Oh my God, this is now. So, yung gagawin natin, method 2, yung sinabi ko dun sa slide, yung chosen psychological resistance and support mo. So, maghahanap ka ng swing high na tingin mo aabot yung price. So, kunwari na lang, dito na lang. Actually, mas hinahanap ko yung straight line. Pag straight line yung Donchan, most likely aabutin niya. Ganon yung pagkaintindi ko. So, anyway. So, ito pwede. Ito yung psychological resistance ko. Tapos, ito yung psychological support. Ito na lang. Si 6.62. Tama ba? Yan na lang. Kunwari yan. Gusto mo i-capture yan. And then, you're gonna plot the fib. Pwede mo na i-plot. So, from 6.6, 6.70. Shit, hindi ko pala na-click, sorry. Yan. You're just gonna type para madali. And check yung RSI pala, guys, kung pasado. Yan, mukhang pasado. It's at 59. Yeah, 59 yung RSI. So, pwede yung pasukan to. So, anyway, we're just gonna type this here. So, 6.7 yung level 1. Tapos, kunwari 16 nga yung
gusto nyo i-reach kay now. So, this is an example, guys. So, backtest to 2018 chart. So, mamaya, forward natin yung chart kung saan siya aabot. So, pansin nyo, high risk to. So, kung ako to, hihintayin ko pa siya umabot dito sa 0.618 bago ako pumasok. Because I would consider this red area over here, this inferno, as high risk. Pero since maganda naman yung pinapakita ng kandila, green, ito kung nakikita nyo, pwede nyo siguro pasukan. So, let's see. Sorry, nagalaw yung mic. We're gonna forward the chart. O, diba? Boom! Breakout agad, oh. Naputok. Tingnan mo kung ilan percent agad yan, Brad. Ayun pala, hindi natin na-measure kung ilan, kung ilan percent yung pwede nyo kitain dito. So, let's say discipline ka. Gusto nyo sa 0.618 nga kayo papasok. Gusto nyo na i-measure kung gaano kalaki yung pwede mawala sa inyo. So, pwede kayo maghintay. Hindi naman necessarily pasok agad kayo. Kaya nga may fib retracement, guys. Again, this is like an indicator for you kung kailan kayo papasok. Parang ito na magsasabi sa'yo, kumbaga. 125. So, hanggang 10, ganun. Hindi ko alam kung tama. Ayan, kunwari tight yung cut loss nyo. Yan, set tayo, kunwari. Gusto ko sa 0.618 ako papasok. Ayan, nag-break yung price. So, assume na lang natin nakapasok ako dito. Tapos up to ganyan yung kikitain ko. But, it doesn't really, kung active trader ka, feeling ka maiinip kapag ganito. Well, in my case. Kasi ako I'm a 2-week trader. 2 weeks lang ako naghahawak at max sa isang stock. So anyway, sinare ko lang. So set lang natin. We're gonna move again the chart. Let's see kung hanggang saan siya. Ayan. May rule din pala ako, guys. Kunwari sa Fibonacci, di ba? Nakita natin yung next candle na untog. Nagbebenta na ako agad. Kunwari ito. Ayan na. Ito, di ba? Nag-break. Untog sa 0.5, kunwari, pero nagbumaba. Sometimes that would be my indication to sell. Sell na. Ayun, kasi pansin niyo, humina. Either sell or basta hindi siya below dito sa EMA 5. Yun, that could also be the signal to exit. Or ito nga yung downward cross yung sinabi ko sa slide. Pag nakita nyo na to, yan, mag-exit na kayo. That's already a signal to exit nga. Kasi pa-downtrend, hindi pala siya pa-downtrend. Medyo pa-downtrend tong part na to. But, you get the idea. So, yan. Tingnan nyo yung chart na lang. Yan. Tapos, yan. Pababa na nga siya. So, gagawin nyo pag ganito. Bagong Fibonacci na. So, kunwari, tapos na kayo dun sa expedition na yon, mag-plot ulit kayo ng bagong Fibonacci based from what you see here. So, ganun lang, guys. You're just gonna repeat the process. Ulit lang. Kunwari dito, biglang gusto nyo pumasok. Put another Fibonacci. So, this is a entirely new bias. So, check nyo naman to kung ano ba to. So, mangyayari pa rin ba to? Ayan. Wala. So, ibig sabihin pag ganyan, ayan, failed na. Failed na yung expedition nyo, yan. Nag-below 1 na eh. So, you need to find another angle. So, a-adjust nyo na lang to. So, sabihin natin dito kayo naglagay. Hanggat mahanap nyo yung tamang bias na fit sa inyo. Kunwari hanggang dyan. O yan, bumaba pa nga eh. Wala, hindi kinakaya, nag-fail, pababa. But yeah, again, you get the idea. So, experiment na lang kayo sa ibang stock. Basta ganun lang siya i-plot, guys. So, next example, para naman to sa mga momentum na biglang magiging trend follower. Favorite kong example to. Didi! So, titignan natin tong stock na to. So, ayoko ng HVN kasi overused example na yun. Ito mukha namang good example ng stock na pumuputok. So, tingnan natin yung requirements. Does it qualify? Yes, it qualifies kasi nasa 60 yung RSI. At tingnan nyo naman tong candle, imposible naman na hindi kayo maa-attract sa ganitong kandila. Kapansin-pansin yan, Brad. So, yun. Again, ang gagawin mo, search for your psychological resistance and support based from the Donchan channel, kung anong binigay. So, 26. Tapos itong nasa baba ay 19.7, I guess. Ilagay lang natin 19.7. And you're just gonna draw the map, your Fibonacci, your Crusaders Expedition. Di ba? Dito nyo i-journey yung mga sundalo nyo.
in short, yung pera nyo. Tingnan nyo kung worth it. So, after you plan, tingnan natin kung kaya nyo panindigan yung plinano nyo. Diba? So, napansin natin, 22.8 yung closing. So, kunwari pumasok kayo at 22.85, yun na lang yung gawin nating entry point. So, we're gonna plot this. Ito, price action. Price size, tingnan natin to. Price range. Yan. So, sabihin na lang natin itong isa pang psychological resistance yung cut loss nyo. Or ito na lang, itong 6.618 para hindi na mahirap mag-isip. Ayan. O, di yan. Yan, meron na kayong cut loss. Diba? Ayos ba? Kunwari dyan kayo pumasok. Tapos, ito yung potential yung kikitain. So, sorry pala. Mali yung sinabi ko. Hindi pa pala kayo momentum sa part na to. Swing pa lang kayo. Kung swing pala kayo, ito yung gagawin nyo. Kung habol nyo swing. Kasi pag momentum kayo pala, sabi ko nga pala, dapat pag level 0 or 0.236, dun kayo papasok. So, this is one scenario. If you're chasing a swing, so let's see what happens. Pak, 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 bam. O, diba? Umabot. Abot. O, diba? Ang galing. So, mga ilang days yun. Halos ilang days ang inabot. After nyo pumasok dito. O, diba? Mga 20 days, naka-exit na kayo. But what if we approach this from a momentum trader's perspective? So, kunwari ayoko mag-swing, gusto ko momentum, di ba? So, let's assume hinintay nyo mag-break nga. We're gonna move the Fibonacci. So, napansin mo, oh my God, na-break yung psychological expedition ko. Yung first expedition na break na. But the problem is, I want to ride the trend. So, let's pretend, guys, na hindi pa alam na pa-uptrend to. Hindi natin usog tong price chart. Kunwari yan ba nakita nyo? Gusto ko pa sakyan yung trend. So, anong gagawin nyo? Easy, guys. You just copy this. Copy lang. Clone. And then, what you're gonna do is, ayan, adjust nyo lang to. Tong second expedition. Di ba, ang ganda pakinggan, no? So, if you want to send your troops pa, maghawak ka pa. Hold on, guys. Maganda yung kikitain dito. Kapit lang, mga downlines ko. Ganon. Benta pa kayo dyan ng glutathione at kape. Kaya nyo yan. Diba? Gandang pakinggan. Ayan. So, what you're gonna do is, yung level 1 na nitong second expedition, i-match nyo dito sa una. So, 24.51 yung nakalagay. So, yan. And then, make sure din, itong 0.786 na bago sa second expedition, i-match nyo dito sa first, itong level 0. So, dapat sa 26 yan tumama. So, yan na yung bago nyong parang yan na yung bago nyong expedition. This is the first. So, let's label this para hindi nakakalito. This is the first expedition. So, which became successful. So, ito yung currently din na in-experiment ko ngayon sa isa pang stock, hindi ko nasasabihin kung ano. That's for you to find out. Follow nyo ako sa Instagrams. And this is the second expedition. So, kung kayo ay momentum at bigla kayo naging trend follower, yan. Para sa inyo din siguro tong setup na to. Eh nakita nyo, oh my God, pumutok na naman. Pero ayoko pa magbenta. Gusto nyo pa na isang expedition? No problem, guys. Magsawa kayo. Clone lang ng clone rod. Hanggang saan ang kaya nyo. Ayan, no? Just repeat the process. It's paulit-ulit lang to. So, tingnan natin. Third expedition. Again, itong one is set nyo sa 23.6 ng previous. So, 0.236, sorry. I mixed that up. We just put here. And then, yun. Just adjust lang ng adjust. Hanggat saan kayo makokontento. Kung saan kayo masaya. O, diba? May third expedition na. So, pwede nyo sigurong exercise, i-plot nyo yung HVN. Magugulat kayo kung ilang expedition yung makikita nyo pag kayo mismo nag-plot. Mawiwindang kayo. Yung magiging feeling nyo, ang sarap na maging momentum trader. Pero for me, ito yung pinakamahirap eh. Kasi parang sumusunod ka sa kawalan, di mo alam yung next price, lalo na pag bagong all-time high. Nako. Pero meron naman signal, guys, when to exit. So, yun nga. If you're gonna follow
may heaven and hell rule religiously. So, let's say dito kayo pumasok, no? First expedition pa lang. Dito, kunwari, dito nga sa breakout, dito kay 0.5. Dito na, pwede na to. Ilan days yan, no? Tapos, ito na yung, ano nyo, dito na kayo mag-exit. Dito sa cross na to. O, diba? Ay, sorry, naggalaw tong itim. Hindi na yung kailangan. Itong cross, itong EMA 5 at yung sinabi ko, yung middle band ng Donchan channel. Pag nag-cross na dyan, exit. O, so, ilang percent din yan, mga brad? Not bad na. 50 days, 67%. So, yun. This is how you create your own expeditions. And I hope may natutunan kayo sa akin, guys. Thank you so much for listening. And I wish you luck sa inyong mga trades. And happy backtesting and studying this method that I'm using. Sana sobrang makatulong to sa confidence nyo sa pagde-trade. And I'll see you again next time, guys. This has been Alex Corner. Babush! Tanggapin mo na lang